welcome to Dad Buddies. Yang here. Wala si Brosyo. Oh, Tinutuwad-tuwad. wala si Borja. Ang tinutuwad-tuwad mo dyan. Ang tinutuwad-tuwad mo dyan. May medyas ako. May medyas ako. Hindi ka nagsabi. Hindi ka nagsabi na magbe-medyas ka. Nangyaya ka. Welcome to that There's bad. Borja. Yeah. Tapos, I'm Witching. Welcome to Dad Buddies and episode my name episode is 5. Bro Show. Episode 4. Hi, my name is Bro Show. Episode 4. Ah, Sensya na kayo, gamit ko lang cellphone. Malabo yung Medyo naka-gel na filter, ano na rito. protector. Maglalamig na. maglalamig na. Maglalamig na ba Isa dyan? lang. Hindi, malamig na. Oh. Ang balita is magyayelo na. Ah. Mag-i-snow dito. Okay, snow pa yan dyan sa inyo? Oo. Hindi. Oh. Ano lang, hindi naman palagi. Kumbaga, pag tinopak ang panahon, sumobra ang kung ano-ano man nangyayari sa Mother Nature, yon. Kasi 2021 nag-yelo dito eh. Ah, talaga? Oo. As in, Wala pa kami. oh, wala pa kayong, Wala pa kami. Wala pa kami nun. oh nga, no? Nga, no? Lagyan. Wala pa. Nag-yelo na. So, Anong, yung pinaka malamig na temperature dyan? In Celsius? nagne-negative 5, Negative 3, 5? gano'n. Kasi, mga susunod mga araw, it's 20 degrees Fahrenheit eh. Oh. So, into Celsius yun, negative na yun. Kasi 30 Celsius is parang nasa Ayun. middle lang. 0 Celsius eh, parang ganun eh. Pag Ah, dumaba ng 30, negative Celsius na yon. Pag bumaba ng 30 sa Fahrenheit, negative Celsius na yun sa Celsius. ah, lagyan. Linaw, linaw. Ah. Malinaw. Naintindihan Eh, ko. Malinaw naman ko naman naman namin ako, sila. weather forecaster ako eh. Ah, Ay, may idadagdag pala ako dun sa pinag-usapan nyo about sa HK tsaka sa SG. oh, Yung mayroon silang silent treatment na ano, di ba? oh, yung unspoken Alam mo law kung sabi. bakit sila ganyan? Bakit? Kasi alam mo yung tension dati ng ng China sa atin, 'di ba? Hmm. Tapos ever since ang Singapore, ang SG is alliance sa China. Parang siyempre mga Chinese din sila, Hmm. yung karamihan. So nung nagkaroon ng meeting o something ang mga Asia ASEAN something, Hmm. nagkomento yung pinuno, nagkomento na kumakatig siya sa side ng mga Amerikano na Pinuno ng SG. pinuno ng SG, Ah, kumakatig siya sa comment niya, di nagustuhan ng mga incheck okay. ng China. So ang nangyari, ang mga panahon na yon, meron silang balikatan, 'di ba? Ang mga military nila nag sa abroad yan nagpa-practice eh, Oh, 'di ba? oh. So parang nasa Australia yata sila noon. Hmm. So ngayon, nung natapos na ang military practice nila, Hmm. yung mga gamit nila na pang-military, yung mga, siguro alam ko may mga sasakyan eh, pang-military. Oh, Eh sa Hong Kong ang daong nun. Hong Kong, das magsi-Singapore. oh, Ang nangyari, pagdating daw ang nagkwento sa akin ito, yung dati kong chef. oh. Pagdating daw ng Hong Hmm. Kong, na cease and desist yun, hindi pinaalis. Nandun na iwan. Kasi China na ang Hong Kong eh. Di ba? Hmm. Panahon na yun. Hmm. Hong Hmm. Kong is China na. So hindi nagustuhan ng gobyerno ng China ang komento nung pinuno ng SG, kaya kinuha yung gamit
na-seize yun doon, hindi na pinalis. Kaliit-liit ng SG, lalaban ba naman yun? Hindi Oo. na lalaban yun. Pinabayaan na lang. Yun ang kwento sa akin. Kaya medyo may conflict nga yung sinasabi nyo. Yung dalawang O, bansa. tingnan mo, pinanood ko, di ba? Yung ano natin, Tinapos kahit wala mo. ako. Tinapos Oo mo. naman. Ako, ang all along ang akala ko, walang deeper meaning. Pero parang rivalry lang between, of course, silang dalawang country yung ano eh, yung mga talagang almost similar. Equal. Oh, Oo. similar sila sa lahat ng mga aspects sa sa mga industries nila, gaano sila kalakas. Alam mo 'yon? Pero syempre mas unang nakilala ang Hong Kong before ang SG. Pero Ililipat ko sa harap. ano? Dahil yung sasakyan, lilipat ko sa harap. Oh, Nakilala sila kasi nga, sila yung unang Asian country. Siyempre, hawak sila ng ano ng Briton eh. mm, Ang similarity nilang dalawa ay sinawakan sila ng Briton. oh, Hmm. tama. Di ba? Mm, Kaso nga lang, ang problema, ang Hong Kong, hinawakan nila 400 years. Ang side ng Singapore, kasi Malaysia pa nung araw yan, di ba? Kasi oh, ano sila eh. Hmm. Ngayon, binitawan sila. So ever since, naging independent sila. Ang Hong Kong, nag-thrive kasi nga, hawak sila ng mga Briton. okay. Okay, yun pala may deeper Hanggang na ano pa pala na gano'n ang ano ang Kaya, ang between HK ni SG. kaya yan nagkakaroon sa tension. Tsaka Okay. ever since naman, ewan ko kung may naririnig kayo mga kwento. Ever since naman, tol, yung chef ko nga rin, yung unang-una kong trabaho. Mm, Yung chef ko mismo, nagkukwento sa akin. Ang pagkain daw ng Singapore na bago na lasa. Dahil, di na daw naging authentic. Kasi mga nagpupuntahan na daw yung mga China, sabi ng ganun. So, nilagyan nila ng other flavor, kaya hindi na daw masarap. So, para may ano. ever since pa lang, ayaw nila yung mga tao, Mm, ayaw nila sa China kasi nga, tingin nila hindi marunong mag-communicate. mm. Yung, parang tingin nila yung walang aral. Yun ang tingin nila. Ganon Kumbaga sila. parang Ganon, parang ano, yung Ano ganon education? ng mga ano, mga taga Middle East, 'di ba? Mayayaman na sila, hindi na nila kailangan mag-aaral kaya alam mo yun, hindi na sila kailangan pang pagdating sa yan ang, communication skills. yun din ang isa sa mga, ng mga lokal dyan sa SG. Oh. Siyempre, alam mo naman. Sabihin mo nga, sabi nga nung chef ko, nagtitinda nga lang daw ng isda sa palengke. Mm. PR na eh. Oh, Dati. kumpara mo sa IT ka. Oh. Tapos, hindi ka makakuha ng PR ship. Oh, okay. Okay. Di ba? Oh, I-get ko yung point mo. Yun yung dating naging issue, 'di ba? Kaya nga ano, kasi parang pinapaboran nila yung mas malaking bansa. Ah. Kahit naman yung ano eh, yung sa agency, di pa, yung agency sa, yung AIMS Singapore, sabi sa akin ng agent, Mm. nire-reserve yung malaking bulk ng numbers ng PR sa mga Chinese. Mm. Yung mga Uh, taga-mainland, yung mga taga-mainland. taga Eh, mainland. sila yata Ewan ko, for some nagdadala reason. ng ano eh, sila nagdadala ng mga businesses yata eh. Yun yata ang ano reason doon eh. 'Di ba? Yung mga business niya. Mm. Yun ang dahilan. Dahil nga yung mga negosyante na mag-invest to Singapore, kaya mas pinaprioritize nila. Pero syempre, hindi naman natin, kahit naman, kahit naman hindi Okay nila na? aminin nila. Syempre, yung gusto ng Naririnig niyo ako? majority is, majority ng mga tao, syempre, mas gusto nila yung mga kalahi nila. Di ba? Oo. Ganun naman eh. Kahit naman sa military, kahit sa Navy, kahit sa Army, gano'n. May kita ko naman Hindi, Dahil ka makita kayo. sa ano ba yan? SG ba yan? Yung SG pa rin? Hmm. Hmm. Sa SG kasi, mostly na mga high-end position at parang
Parang mga sikretong nangyayari sa Mm. lahat ang pinupwesto nila mga insect. Insect lahat Oh, pinupwesto. gano'n. Di ba? Hindi ko alam kung Meron nang, napag-usapan natin. Kahit yung mga driver yata. Mga driver, kailangan ano. wala Kasi kang makikita mga general na yung mga high wala. ranking ng ibang lahat, kundi Wala. checkpoint. Kung pwede sila sa Kaya nga police, mas yan, ganyan. Pero hahawak ng mataas na posisyon, tapos malalaman ng confidentiality ng nangyayari sa bansa, ay hindi nila binibigay sa ibang lahi. Oo. Ano pa rin, Parang ano yan eh. kumaga keep it tight sa kalahi pa rin natin. Mm. Siyempre. Oo. Ganun pala yun. So, papunta tayo sa ating main topic for tonight. Hindi, kamusta mo na? Ang Kamusta mo main na kayo? Kamusta mga araw nyo? Ah, Taka na kanina, no? ayos Kulit pa lang. eh. Ayos lang. Yung itsura ng brochure, talagang bagong gising. Buti nagising Oo. ka. Buti Hindi, nagising. kasi nakita ni Nico. Hindi tumatawag sa'yo. Si Tino tumatawag. Hindi ko nakita yung tawag mo yun. Oh. Tapos pagtingin ko, nung sasagutin ko na-drop na yung call. Mm. Kaya tumawag. Ano oras na ba yan? O nga pala, dito is 11:22. Sa'yo, mate. Kay Yang, pareho kami. I-downsize mo lang ng 2 hours behind lang ako. 9. 2 Okay. hours. 2 hours Ano ba? oras sa'yo? So, ano sa'yo dyan ngayon? Alas 8 ng umaga? 9. Alas 9? Kasi Ah, alas 11 pasado na Bago. sa'yo. oo nga, no? 2 hours lang. Tama. Okay. Okay. Busy day. Gumala kayo nina. Anyway, ikaw saan ka nagumala? Maliban sa Uniqlo. Ano ako, pre? Nag-view ako ng mga bahay. Kulit nga ng Oh. mga binyo ko eh. Yung isa, mapapakita ko ba yung share ko ba? Tingnan, pakita ko kung share ko ang video. Ang kulit eh. Ang nag-ano sa akin share natin. What's up? Kita niyo ba? Nakita niyo ba? Wala pa. Yan. Oh. Yan. Yung Boom. una, sira pa yung elevator. Yung hindi, tagal na namin naghihintay ng agent. Hindi pa umakyat. Kwentuhan na kami ng kwentuhan. Hindi pa pala umanda. Yung sira pala yung elevator. So, agad kami dalawa. Matanda yung agent ko eh. Matanda yung agent ko. And si Mr. Tony. Marunong English. Kung makikita mo siya, Ipatulo mo yung mga Alin? Makita mo yung tatlong floor yan. Third floor lang naman. Kasi 4 floors siya bali kasi may ground floor, first floor, second, third. So, 4 na floor yung nakita. Digital na yung Digital. Tapos, isang malaking unit yan na hinati yung, alam mo yung mga diskarte din katulad sa bahay sa SG. Ganun. Oo. Yung na dual key. So, para mas marami silang Kasi mapareho. sila ang banyo. Hindi. May sarili kang banyo. Pero ito okay sana to. Pero, Co-living. Ang tawag dyan, co-living eh. co-living spaces. So, si Mr. Tony. Ang ganda sa picture eh. Pagdating ko dun sa mukhang malaki naman siya. Malaki siya. May washing machine dun. May lutuan na. Hinihingal-hingal pa siya. Tingin ko dun sa kama. Kaya dual? Hindi. Dual yung washing machine lang. Dual. Ay, dual. Hindi yata. Ayun, may sampayan eh. Kutsa liit. Malaki na to, pre. Ang presyo nito, ano ba? Studio na isang kwarto. 1.5 SGD. SGD? 1.5 SGD. Ito talaga, no? Ito sunod. Ito nasa 14th floor.
mas advance pero tang ina. Pagpasok mo ng pintuan, yan na, kama na, banyo na, ayan na siya. Limit. Ang liit, ayan ang pintuan, no? Ang liit talaga. Malaking banyo. Maganda yung view. Yan, kanin. Tsaka nasa Causeway Bay lang to. 14th floor, walking distance sa Times Square. Yung sumunod, ito yung ano yan, yung lugar niyan. Yung sumunod, ito sinadya eh. May pinuntahan kami, yun, tama yun? Ito. Oh. Ito yung sumunod. Ito yung nagustuhan ko. Ganun din, co-living din. Co-living din. Pero wala kayong common area. Malaki ng rep. Pili kayo. Yan. May malaking ref. Tapos yung kama mo para kang Japanese style. Tapos meron kang balcony. Ako, yan maganda. At least, Ay. meron kang ano. Pero yung view mo, bubong. Yung view mo, bubong. Ayan o. Bala ko nga, kung Kulit. kukunin ko, pipinturahan ko yan para magmukhang malinis. Ayan o, pinturahan ko yan. Kanina pa ako nagsasalita. Nakamute ka pala. Kaya pala hindi ako makaano kasi hindi nyo. Ayan, ganyan siya. Yan ang kunin mo. Ito, kailangan ayusin pa yan eh. Wala yung holder ng shower. Okay naman. Dali na yan. Ano yun? Ano yan? Wood? Exhaust. Binubuksan ko nga, kala ko nga yung lutuan yan. Kasi nalutuan. Wala. Bibili ka. Bibili pa ako nung induction na maliit. Yung portable induction cooker. Ganun na lang siguro. Ang liit cute. Yeah. Grabe yun. Saan yan? Same. Hindi, mas mataas siya ng konti. Pero tinatawaran ko kung kayang ibigay ng 1.5 din, SGD. Kung may bibigay ng 1.5. Magkano bang asking? Asking nito nasa almost 1.8. Okay na yan. At least mas malaki yung ref. Wala lang cabinet, no? Kaya lang cabinet niya. Cabinet niya. Kaso baka ililipat ko na pwesto kasi nakaharang sa Kasi pwede ko lagyan ng mesa doon sa ilalim ng baba ng baba ng kama. Pwede ko lang lagyan ng mesa or para mga tukador. So ayan. So yan yung adventure park na. So ayan ang adventure. Malapit lang sa office mo. Hindi, Chimchachoy siya pre. So Kowloon area na siya. So ang tatawid ng another island. Pero may MTR naman. Kabilang island. Nagano ako kanina, nagsimba ako sa St. John ba? St. Joseph. Tapos, nakita ko yung mga schedule ng misa. Meron silang tawag dito. Tagalog? May Tagalog ba sila? Pero 1:30 ng hapon. So, baka next week, try ko. Ano pa ba yun? Yung misang na-attenan ko, siya, yung choral mass, yung lahat ng ikakanta nila. Ay, tagal nun. Ang tagal, tapos inantok ako. Bros, naka-mute ka na naman baka nagsasalita ka na naman, naka-mute ka. Yun, tapos inantok ako siguro mga kalahati. Hindi ko na tinapos kasi baka makatulog ako Baka makatulog ako sa misa. Yung naglalakad na ako pabalik, may slope yun pababa. May mga Pinay doon na sila sila ng parang tent nila or parang ganun. Parang mga makeshift. Pwede? Mga doon sila. May nagbebenta ng puto, 4 na piraso. Bumili ako. $10. $10 Hong Kong. So mga $2 natin. Okay na. Mga maganda. Oo. Kasi nga pabalik ako, napa-crave na naman ako kasi wala pa akong kain. Maliban doon sa leftover kahapon, nagdagdag ako, nag-scramble ako ng itlog, tsaka Indomie. Indomie na parami. Hindi ko pa naubos. Mamaya siguro, ko bago matulog.
Ayun lang naman. Yun yung araw ko. Pasok mo naman bukas. Pasok na naman bukas. Handa ko na yung gamit ko para pagising dire-diretso na. Nag-check lang din ako ng mga laundromat area kung saan ako pwede maglaba. Dito na lang ba? May washing machine naman din ah. Dito sa service apartment, walang Hmm. May laundromat Oh, dito. wala. Wala. Naka-mute ka. Baka nagsasalita ka naman, naka-mute ka. Nga. Kain tayo buko. Buko. Buko ang trip mo. Mm. Yung Indomie. Hulaan niyo kung magkano isang perasong buko dito. 20? 50. 50? Isa. 50 na ang buko? Yung buko juice na Diba? natural na buko juice. Magkano? Hindi, ang binibili ko isang buko lang eh. 50 na lahat eh. Kompleto na Kasama yun. nila laman. Okay. Oo, ito laman tsaka yung juice niya. Grabe, di ba? Mahal na. Tumaas na yung presyo. Oo, mangga nga, isang peraso nga, di ba? 86 pesos. Yan, tinatawag. Pag tumataas na raw mga value ng mga bilihin, pre, gumaganda na raw yung buhay. Tumataas na yung value ng pera natin, di ba? Inflation nga eh. So, ayun, si Brosyo. Wala na nawawala si Brosyo Vlogs. Brosyo Vlogs. Brosyo Vlogs. Anyway, yun nga, anong topic natin? Ano yung mga nagagawa mo nung bata ka, then nung lumagpas ka na ng 40, na-realize mo na dati madali lang to eh. Ba't ngayon parang hirap na? Oh, ako, ang dami yan. Pero number one sa akin, basketball. Alam mo na, siyempre, since naglalaro tayo talaga, nagtatry ako pag naglalaro ako dito, talagang hindi masakit eh. Pero buti nakakalaro ka pa. Nakakalaro ka pa. Shooting. Masakit. Naalala ko, Pag tumagal-tagal, masakit yung likod, masakit yung balikat, masakit yung tuhod. dami mo na nararamdaman. Tapos yung mga moves na, dati, actually, naglaro ako last time. Yung kaya ng utak ko eh. Parang sa utak ko, bilis ko eh. Pero yung katawan ko, kutsa. Diba? Tapos syempre, yung mga sakit-sakit, dumadami na yung sakit. Like before, na kahit anong intake mo, kahit anong kainin mo, wala. Bali wala. Ngayon, number one nga yung Ginagout ka na ba? nagkaka-acid. Hindi naman yung acid ang problema sa akin. Yun ang tumitira sa akin. Kaya yun ang dapat ingatan. Di ba? Tama. Siyempre, yung katulad niya, sa mga balat, yung tumanda, tsaka ako nagkaroon ng mga skin, ewan ko. Kaya sabi ko, magaling ang Diyos ha. Alam niya paano parusahan. Kasi normally yan, dasal ko lagi. Huwag niyo paparusahan yung mga mahal ko sa buhay, sa mga kasalanan ko. Ako na lang. O di alam ng Diyos paano parusahan. Alam niya hindi ko kaya ang kate. O putya, binigyan niya ako eksema. Dati nung maalala ko, pag nakakita ko ng may mga peklat-peklat, kadiri, galis. Putang ngayon, meron na rin ako. Sabi ko, okay lang, at least ako. At least ako, hindi mga mahal ko sa buhay. Hindi lang iniisip ko. Kasi nga, kasi naman, di ba, nag-isip pa ako ng iba pa, kaya okay lang, at least ako ngayon pinaparusahan niya. Mainly naman yung health eh. Siyempre, nagbabago yung katawan. Hindi na tayo, kahit hindi ako makain, bloated lagi. Mga tipong ganun ba? Dahil dito na dati na kahit anong kain ko, di ba? Pero yung... Naririnig niyo ako? Kanina ka pa namin naririnig, pre. Wala yung camera ko eh. Di on mo yung camera mo. Nakalagay. Yan. Leave ka muna, tapos join ka ulit. Oo nga. Try mo nga. Restart mo yung mo. Likot mo kasi kung sasa ka napapadpad eh.
Hindi, naglilipat yung kasama ko eh. Napabuhat ako ng gamit eh. Oh. Diba? Mainly sa health. Mm. Saka pero ano naman yung lakas ng katawan, nandun pa rin. Hindi pa rin ako madali. Well, may mga times na parang madali na mapagod, unlike before. Yun talaga, health lang talaga ang ano. Pero sabi ko nga, Oh, kaya nyo na yan. siguro, Nag-text na yung dagdagan tigre. lang natin. Sino makausap mo? Dante. Kita Kit. Stop. Ako The naman, tree of life. yung ano, yung, Hmm. yan, karamihan naman health din. Yung, dati, hanggang kailan ako tumigil paglaro ng basketball? 2016 yata? 2014, Hmm. 2015, mga ganun. Hmm. Tapos, ang, naalala mo yung naglalaro-laro pa tayo dati sa Chongbaro. Hmm. Pa eh. Hmm. Pa tayo, nakakababa pa tayo, ilang baba pa yun. Pero of course, yung mas bata-bata tayo, mas matindi yun. Kasi talagang kahit na kahit na 2 oras ko tumatakbo, walang problema, di ba? 2 oras, tuloy-tuloy basketball. Hmm. Nung sumali pa ako sa liga ng yung Interbank, yung sa mga bangos, Sa JP Morgan ka. sa JP. Pre, tangina, Hmm. ang baba lang, hingal na ako eh. Tapos, alam mo yun, Okay na? Tapos ka na? pag, Hmm. Maglinis naman mami. pag tawag dito na, yung natutumba, kaya yung tumba ko, slow mo eh. Hmm. Kasi may iba na, slow mo na yung tumba mo, yung hindi ka makatumba ng ayos na, yung safe na tumba. Yung, Wala na pag edad Tapos ang natin hirap, ganito, ang hirap makarecover. yung edad natin ganito, nag-deteriorate na una kagad ang tuhod. oh, Dito nga hindi na ako nakapaglaro ko ng basketball eh. Nagtaka ako kasi sa SG, dati, kasama ko pa sila Manuel nun, hindi ko pa kilala si Manuel eh. Nakakalaro ko na sa basketball sa Sahab. mm, Kasi kilala mo si Ah. Queenie, di ba? si, Yang, sina, yung asawa ni ni, ni Punisher, oh, si Starhub. no, Ngayon, sinasama niya ako doon. mm, Pagdating ko ron, kasi di ba, nag-jogging pa ako. Ang bilis ko pa tumakbo noon. Tapos, nung bago naman nag-jogging pa rin naman ako sa SG. Pero itong nagpunta na ako rito, nag-basketball ako, up to check yan. Wala. Pagkatapos maglaro, ano mo yung para ka naka six packet, naka cargo pants ka. Ang ganun. Ang bigat. Talking about jogging At na, least magaganda yung video mo, mate. Ha? At least maganda yung makakuha ng video mo. okay. Yung video mo yung ibang laro dati, di ba? Oo. Nalala mo yung dati, yung nag-jogging tayo, pre, sa may reservoir, yung taga-Bedok pa tayo nakatira. Oo. Nalala ko yun. Jogging kami ni Brosyo, ikutin namin yung reservoir, pre, oh. Tapos, 8 kilometers yun. oo. Tapos sa aming pagdating namin, Ilan? 8 8 kilometers. kilometers. Wala sa bahay. Oh. Mula sa bahay. Pagdating namin sa may Shengshu, bili kami pagkain, eh. Gutom kami, eh. Wala rin. Bawi din. Bawi din doon. Tangin na yan siya, pag nag-jogging yan, tayo nagugulat o puta. Tayo, kala mo tatakbo ng marathon. Lahat Alam mo, takbo-takbo lang. Pero sa kanya, tangin na ito. Tangin na baka titi ang puta. Hindi, parang Titi ka lang may galawan. May dalang bato. Naka-ano ba yan? Naka-pek shorts? hindi, yung Naka-cycling. yung ang tawag doon, yung sa Decathlon, yung mabibili mong yung fit talaga. Para ang tawag doon, rash guard. Kompleto yan, hanggang paa, magtatakbo kami, bro. So, tas naglalakad naman kami. Wala tinatakbo na. Ayan. Wala kang sound, mate. Wala kang sound. Wala kang sound. Wala kami naririnig sa'yo. Bubito ka. Hindi ka nakamute.
Pero nakakarinig sa'yo. Ang likod, Nakasound. kung saan ka nakakarating, kakat ka ng lakad. At ka ng lakad. Ano Saan pa po ba? kayo nakita na ng ano, tawag dito, podcast, nasa kotse, palakad-lakad. Naglalaba. Tapos nagpapaalam na may maglalaba pa uli. Hindi. Ito yung kakaiba Ano, sa podcast natin. Ito yung yun. kakaiba sa podcast natin. Hindi Oo. ibig sabihin ng podcast ka, nasa isang pwesto ka lang. Ako Ito, yung, Real time tayo, real time. ako yung, kung tawagin ako yung field podcaster. field Kung pass. may field anchor, ako yung field podcaster. Kaya pala, no? Gusto ko lang mapakita itong aking t-shirt. Jollibee! Yan. Jollibee t-shirt ba yan? Collaboration to ng collaboration ng Uniqlo at Jollibee dati. Talaga. Kasi bibili lang Oo, Jollibee. Ayoko nang sabon nila. Yung isa sa mga etong salamin na to. Dati kala ko ang forma. Tangin na sarap magsalamin. Forma mo. Ngayon, essential na siya. Minsan, babasa ko. Ganun, tangin na hirap basa. Putik na yan. Yung tinatry mo pang labanan. Try mo pang labanan yung hindi mo makita. Especially, minsan may mga araw na ang blur ng paningin ko eh. Yung talagang focus mo na, kat na irab yung mata mo, blur pa rin, kat na magsalamin akong blur pa rin. Siguro pag minsan nagsasabi na baka kulang ako sa tulog, o minsan baka may astigmatism na ako. Bago kayo, magkatawa kayo. Yung isa sa mga inaano ko yung mata. Yung mga inano rin. Ako single vision ako eh. Pero ngayon, pag kailangan ko magbasa ng malapit, kailangan ko i-task ko na yung salamin ko. Hindi ka ba sabi kasi sa akin nung sa akin naman naka-progressive. Sa akin naman palibasa. Sa akin naman palibasa, nasanay tayo nagsa-cellphone Kung may tinitingnan ako, kahit huwag ako nag-cellphone, gusto ko i-zoom in eh. Gino-zoom mo? Nag-drive ka. Marabo. Gusto ko i-zoom in eh. Hindi ko ma-zoom in eh. Bakit kaya? Yan yung mga iba. Inuman, putik. Dati, yung inuman kat na hanggang hindi naubos ng alak, kailangan hindi pwede matapos eh. Uubusin nyo talaga lahat. Yung tinatawag na pamorningan. Oo. Di ba yung sabi nga sila, kung ayaw mong magka-hangover, huwag kang tumigil uminom. Pero ngayon hindi na kaya. Although may life hack naman. Ngayon ako, alak lang yan. Kailangan ng alak lang yun. Kailangan, ito. Dati nung college ako, nag-inom kami sa bahay. Buhay pa si nanay. Kami sa bahay, kasama ko yung barkada ko. Tapos, inabot kami hanggang umaga. Ngayon sabi ko, nakatulog din kasama ko. Inising ko, uy, bibili pa tayo ng beer. Sabi ko, bibili ng beer. Tao wala sa alit, bumili ako. Pagbalik ko, ang dala-dala ko, alam mo kung ano? Ano? Dalawang 1.5 na coke. Ba't hindi birang binili mo? Hindi ko nga alam eh. Ano yung lasing ka? Inumaga na nga kami mag-inom. So basag na. Oo. Sabi ko, bibilang akong beer. Gising ko, bibilang akong beer. Pagbalik ko, sabi niya, bakit coke binili mo? Ay, mali. Pero nabalik mo pa. Sabi niya, huwag na tayo minom. Isoli mo na lang yan. Isa lang ang kunin natin, patanggal ng tama. Sabi niya. Pero, sinuli ko isa, tawad ng tawad niya, alis sa akin. Pero walang tatalo sa kapag nag-inuman yung Lucky Me Beef na noodles. Ayun, Lucky Me Beef. Pagkatapos. Oo. Pero na-try niyo yung pulutan na tuna at skyflakes? Oo. Century tuna. Hindi ko trip yun. Tuna flakes? Ang sarap kaya trip yun. Inuulam ko yun. Iba lasa eh. Inuulam ko yun. Pag may paminsan-minsan.
Alam ko yun, kinain mo pa yan sa SG. Oo, di ba pag Di ba? nagda-diet ako, yan ang kinakain ko. Oo. Alam ko Ah, yan kasi ginawa mo yan. Nasa Yuson yata, nasa Yuson ka yata. Nung bumisita ako sa'yo, gumawa ka ng Flex tuna. oh. Hindi ko trip ang lasa nun eh. Tsaka yung sabaw ni Eng na panis. Nagluto ko dati. Alam eh. Ewan, Cubs, alam mo ba yan? Nagluto ako ng nilagang maraming baboy. tao. Naglaga ako ng baboy Panic buying na natin. para Papanik parang yung baboy na gagamitin kong parang pang dinakdakan yata. So, pinakuluan ko Mami, muna siya. huwag ka na kay boundary salt. Masarap talaga yung sabaw eh. Yung later. sabaw ng baboy. Kumbaga parang yung sabaw ng baboy. Yun ang yun yung pwede mong higupin lang yun eh. Kasi timplado na yun eh. So nung yun nga, yun ang Mommy will buy Oreo. Oh yeah, Mami, huwag ka na buy Oreo. Yun ang Stay here with Daddy. There's a lot of yung araw people there. na isang araw yata nandun pa rin yung kulong baboy. Baba ka na rito. Sakto dumating si Protes. Sabi ko, so, may Sama mo na. Hintayin ko na lang kayo. ano ba? May sabaw ng baboy, sabi ko. Ininit ko pa para sa kanya, pre. Ininit ko pa yung sabaw ng baboy. Oo. Tapos binigyan ko siya ng sabaw ng baboy. Ininom naman niya. Ininom niya yung sabaw ng baboy. Tapos, wala siya reklamo, pre. Naubos yung sabaw ng baboy. Tapos, sabi ko, marami pa doon. Kuha ka pa. Sabi niya, sige mamaya konti. Nung binuksan ko yung yung takip na kaldero, umamoy, umusok. Pag amoy ko, nanamoy ko, sabi ko, parang may iba na yung amoy ah. Sabi niya, Walang iya ka. Dumating si Jinky galing sa trabaho. Sabi niya, Cupcake, kuha mo pa nga sabaw si Brosyo. Ang ganon. Alam ko yun, sinabi mo eh. Tapos pagbukas si Jinky, ano ka ba, pinainom mo sa kanya to, panis na to. Sabi ko, sabi ko na eh, kaya maasim na yung lasa eh. Ayaw ko naman magdiskumpiyado, syempre. Panis. Ayaw ko naman sabihin, ang ina mo, panis na to eh. Panis yun. Pala, panis. Hindi naman nasira yung chan mo. Hindi naman nasira yung chan ko. Chan ko, pang squatter eh. Ay, teka lang. Munti ko na makalimutan. We have less than a minute left. So, babalik tayo for the part 2 of this podcast. See you guys in a while. Okay. 5-minute break. Habang nag-convert to. Okay, see you. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 5 minutes. Okay. Bye-bye. Okay, tayo. Okay. Yun. At nagbabalik. Babalik. Bukas at longer. Kain tayo mga pre. Ang sarap ng combination. Peanut butter sandwich tsaka migo ring. Ayos ang combination. Pumayat pa. Utang ina. Saan nga pala ang punta niyo, mate? Maglalaba. Magdalaundry lang? Laba ka na laba? Oo. Sa public laundry. Parang ginagawa niyo pa gano'n. Hinihintay niyo? Ano na? Hinihintay niyo? Oo, hintayin mo. Pagka sasalang mo siya, paglalabahan mo pa lang siya, hindi pa siya dryer, mga 28, 29 minutes. Okay. High heat. Oo, high heat yun. Tapos pagka i-dryer mo na, mga 30 minutos, may get. Actually, Hindi ba mas matipid kung magbibili kayo ng washing machine kasi naglo-laundry? Hindi. Ang mga apartment is mayroon lang ilan na bahay na unit na pwedeng lagyan. So, nung nandun kami sa may single bedroom, meron siyang abang na pwede siyang lagyan ng laundry. Tapos,
Hindi sa apartment yun ha. May ibang nagpapa-arkila. Arkila ka 50 kada buwan. Ang washing Bago machine. kami lumipat, nag-decide si Nico na i-cut na yun. Kasi sayang din ang 50. Upahan mo yung washing machine? Oo, upahan mo. Bakit? Double deck siya. Ayos yun. Double deck. Tapos? Dryer, washer. Dryer washer. Tapos, pagka 2-bedroom, yung iba meron, iba wala. Sa amin, wala. Pero pwede kang bumili ng portable na washing machine tulad ng mga ginagamit natin sa bahay-bahay. Yung single washer lang. Pwede yun. Tapos, ang gagawin mo na lang is ida-dryer mo na lang dito sa apartment complex. Kasi may hack doon, pwedeng libre ang pwede libre ang dryer. May hack eh. Paano? Pero kung pipinduting magic, tapos wala ka nang babayaran. Ayos to. Paano mo natutunan naman yun? Sa mga kapitbahay din. Di ba may mga CCTV yan? Di ba nahuli? Ano yung dryer na ginagamit? LPG o kuryente? Ang alin? Ginagamit ng dryer dyan. Ano sabi mo? Ang ginagamit ng dryer, LPG o kuryente? Kuryente. Kasi maraming laundry ngayon, laundromat, ang ginagamit na sa dryer, LPG. Talaga? Si Kiko, pre, di ba? Oo. SG. LPG. Mas matindi yung init. Talagang, alam mo, inital talaga ng malupit. Kasi sa atin naman, sa SGOC walang dryer eh. Puro washer lang eh, di ba? Meron. Ay, sa mga HDB, oo. Ano lang siya, walang dryer. Meron. Madadry siya in the sense na kasi ni-spin siya. Wala na siyang, hindi na siya sobrang basa. Kaya ang ginagawa ko dati, nung bago ko, pag yung maramihan, pag mga kumot-kumot ng lalaban, lalabang ko sa bahay, tapos itakarga ko sa luggage, pumunta ako sa laundromat, tina-dryer ko. Para mas mabilis, tsaka mas maganda yun. Patay ang mga bakterya kasi nga, init. Diba? Lalo ba yung mga COVID. Anong tawag? Laundromat? Hindi kaya nilalaban lang doon, puro mga mat? Kasi laundry mat eh. Ba't ang layo ng labahan nyo? Oo. Ang layo ng labahan nyo sa bahay? Hindi naman, malapit lang. Malapit lang labahan namin. Mga lang. Kasi nagpupunta muna kami, bumili kami sabon. Siyempre, pag bibili ng sabon, si Ateya, meron yan. May mga bata. Bibili na nga ng Oreo eh. Siyempre. Ayan, papunta na kami ng laundry, galing sa grocery. So, babalik tayo doon sa ating topic. Yung over 40s. Ikaw, mate, ano bang mo? Hindi ka pa nakakapag-share ng iyong ano yung mga nagbago ng 40 ka na or over 40 na? Ayun na nga, yung athleticism mo, wala na. Oo. So, number one wala yan. na yung athleticism mo. Nung dati, nung nasa Yunus pa kami ni Yeng, Bedok, dati tumatakbo ko ng ang pacing ko is, ang personal best ko mga 550 ang pacing ko. Personal best yun. Tapos ang mababa ko pa, ang mga mga normal na takbo ko, mga nasa below 7 ang pacing. Ngayon kilometers per Oo, ngayon wala, 9 to 10. Saglit. Ano yan? Saan kayo punta?
Sa Car laundry wash? yan. Oo. Sa laundry. Basta may gasolinahan yung laundry. Ay, wala dyan. Dito tayo. Hmm. Kung Dito kami sa kayo laundry. yung Ang magtatanong, laundryhan si dito, Joshua ay nasa Amerika, sa Texas. ang Kaya laundryhan umaga, is at siya kaakibat nagmamaneho. ng Real-time podcaster. Na, di ba? Isa naman ginutong, naubos yung pansit. ano naman yan, Eater Podcast. Pati peanut butter sandwich. Ay, Bigay pa. ayun So yun, po. yun ang mga complication na pagka mo na tumatanda ka na, hindi mo na kailangan, hindi mo na kaya. Ang Diba? hirap talaga. Yun talaga siguro. Tekre. Pero alam nyo, naisip ko na yun eh. Kasi kaya naman tayo naging ganito dahil hindi yung activities natin hindi na tulad ng dati. Pero kung sisikapin natin maging yung exercise, maging active talaga, mas matagal yung Sabi nga nila, yung pre, aging. you start Kasi growing dito old. ano You na start tayo growing when you Dito stop gaming training. na tayo Ano na? Ano? Dito gaming. Ano? Pugito? Dito gaming. Tito Gaming. Less work na lang. Galaw. Wala eh. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan. Ngayon, hirap na nga rin. Paki-explain namin. Ano na lang? Hirap na rin magpapayat ngayon eh. Ako dati, na-maintain ko ng 80 lang eh. Ang konting kain ko lang, lobo ka agad. Tangina, taba ko ka agad. Ilang araw pa lang ako dito. Isa pa yan. Hirap. Isa sa mga nagdi-deteriorate sa atin, metabolism natin, hindi na ganun pa. Okay. Although yung metabolism ko talaga, hindi naman nagbago. May nagbago ba sa metabolism mo? Wala na pala akong tubig. Wala, tangin na, Ako, mataba wala. pa rin ako. Ang bagal. Ang bilis magpapataba, pero ang hirap magpapayat. Tapos banyo ka na ng banyo, no? Tagal mo pa sa banyo, hindi pa rin maubos tayo mo. No? Isa pa yan. Meron natatay ka pa. Pagka yung iba, bawa si Mrs. Oh, bilis mo naman. Pero pag ako, dati si ginagawa, nagsa-cellphone pa, hihintay mo pa bumaba yung pupo mo. Yung sa atin ngayon, makaramdam ka lang ng konting kulo ng tiyan, o yan, nautot ka lang, feeling mo, tatay ka na, pupunta na ng CR. Ganun ka lang ng ganun, no? Ganun ka lang ng ganun. Ganun ang natin ngayon. Pero ito lang pre, isa lang sa off topic. Isa lang sa ang laking impact sa akin ng paglipat ko nung nawala na ako na access sa TikTok. Kasi parang naging, alam mo yun, dumadating sa point na matutulog ako, yung pampatulog ko, yung kakaganong-ganong mo lang, mga 2 minutes na video sa TikTok. Ay, walang TikTok nga pala dyan kasi China na. Gaganon-ganon ka lang, tapos puta mamamalaya mo, 2 oras ka na nagaganon, pero tuloy ko lang. Kukuha pa ako ng isa para lang kayo. Oo. Pagdating dito, wala. Kasi wala talaga. Tapos, may nagbago. May FB, dito wala rin FB dyan. Meron pa naman. Kata pa paano, meron pa. May Facebook yung reels, nakikita ko pa yung reels sa FB. Pero like for example, yung mga... Ang wala lang Facebook talaga sa mainland. Ang wala lang Facebook sa mainland. Kasi yung mga kasama ko dati sa Marina Bay sa China, pagsabi nila, pag gusto mo mag-Facebook sa China, may kokopy nga pang URL o ano pa. Ang dami dinadaan. Gamit ka ng bago ka maka-access. Pag nahuli ka, yari ka. Yun nga lang ang consequence pag nahuli ka. May ano pa? Talaga? Oo. Ako meron naman punishment talaga. Yari ka. Kasi yun illegal nga bawal nga Una-una, kung public computer shop yung pinuntahan mo, mayayari yung computer shop mo.
Pero Diba? saglit, di ba ang TikTok naman ano yan, China, Oh, pero bawal yung TikTok sa China. kaya nga umalis yung may-ari ng TikTok sa China. Hmm. Dahil meron yatang kasi may komplikado yung sitwasyon niya rin sa China. Tapos dito Dagdag naman, yan. matutuloy ang Kasi TikTok mo, dito. Hindi mababalan Hmm. yung TikTok dito pag bininta ng Chinese owner sa American company. Kaya nga di ba binibili, ewan ko, totoo yun, nabasa ko, napanood ko, na binibili ni Mr. Beast ng TikTok. Kasama may mga partner siya para maging US-based na talaga ang TikTok. Ewan ko kung totoo yun. Napanood ko lang kanina sa video, Mr. Beast and yung ibang investors. Totoo ba yun, mate? Yan ang hindi ko alam. Pero may possibility yan kasi si Mr. Beast marami na acquisition niya sa kamayaman. Bilyonaryo na rin yun, syempre, di ba? Tinalo niya na si PewDiePie sa number one vlogger na YouTuber ng US. Pero biruin mo naman, pre, yung nilalabas sa pera nun. Para lang. Oo. May theory nga ako dyan kay Mr. Beast eh. Yung, alam mo yung, Ano? alam mo yung mga, parang sa mga movies na yung nagpapakita na ikaw yung good guy, nakikita na good guy ka, pero at the back of the story, meron kang ginagawang masama para parang ganun. Ewan ko, parang theory ko kay Mr. Beast eh. Meron silang parang siya two-faced. Parang ganun. Meron silang hindi. Ang mga nag-aaposo sa kanya, yung mga ex-employee. Pero yung isang kasama niya, no, yung si Chris, yung transgender. Tanggal daw yun eh. Hindi siya natanggal. Ginalit lang siya, tingin ko kasi. Hindi, pre. May hanapin mo sa YouTube yun. May yun eh. May parang... Ay, alam ko na, oo. Kasi parang may hinaras yata yun. Yun. May hinaras yata siya. Tapos, pero hindi tatanggalin hindi siya totally separate from Mr. Beast. Alam mo kung ba? Hindi. Baka production na lang. Hindi. Siya ang kasama ni Mr. Beast. Simula nag-uumpisa siya. Malabo siyang tanggalin ni Mr. Beast. Kasi siya isa sa mga essential part ng success ni Mr. Beast. Talagang tropa na talaga ni Mr. Beast yun. Bago pang nangyari lahat. Tropa niya. Kaya, siyempre, malabo niya tanggalin. Aalisin niya lang sa Baka hindi kaya si Mr. Beast part ng Illuminati yan? Ang tipong ganun, Try. Kasi nagpipilanthropy siya. Oo. Alam mo yung mga tipong ang bait. Hayaan mo na yun. Pero lulupit tong production niya. Alam mo, may palabas na si service ngayon, may sa partnership sa Amazon Prime. Game show. Anong 5 million winning prize. Oo. Yun ang pinakamalaking malaking game show. Sa YouTube yun, may yung part nasa YouTube. YouTube o Prime? Nasa Prime din yun. YouTube tsaka sa Prime. Pwede mo panoorin si channel niya. Pero bago mo mapanood sa channel niya yun, siyempre, bago mo mapanood sa channel niya yun, mapapanood mo muna sa Prime niya. I-show muna sa Prime niya. Pero nasa YouTube din. Pwede mo na mahanap sa YouTube. Kubit nun isipin mo yung kinikita niya, paano nilalabas din yan sa production? Sponsored yun. Wala kang perang inilalabas yun. Kasi hawak ng tapos ang production napakaganda. Parang Squid Game ang dating. Talaga? Ginaya nila. Grabe naman kasing success ng Squid Game. Oo. Doon siya nagsimula eh. Ba yung ginaya yung Squid Game? Ginaya yung Squid Game.
Pero matagal lang siya Grabe. gumagawa ng mga videos. Pero doon siya nakilala doon sa Squid Game na yun. Hmm. Parang may mga... Sigurado. At Ano saka, yun? alam mo na, nagpamigay siya ng island. Hmm. Aeroplano, island. Oh. Grabe. Daming pera eh, no? Yun, no? Kamukha mo si Bruno Mars, pre. Kamukha mo si Bruno Mars. Say, I Parang put dami. anything. Pupurut. Ako, namimiss ko na Yan, yung ah. ano mo eh, mga Tingnan mo, ah. Tingnan niyo to, ah. interpretive dancing. Tingnan niyo to, ah. Tingnan niyo to, ah. Ah, Galing, ah. Hindi, Ito magic. alam mo, pre, alam mo, sa laki ng tiyan mo, hindi mo ma-event yung unang-una. Hindi nga ako makayoko eh. Hindi nga ako makayoko. Hindi ba kayo kumu- Yung gano'n niya, gano'n na lang eh. Ay, dito? Hindi, huwag ka naman ganyan. Hindi malaki tiyan niya, kalbo. Bloated lang. Bloated lang. O, paano yung technique mo para ano? Ang alin. Mami, yung para ano, libre. Ay, hindi dito. Doon sa washing machine sa parking. Ah, okay. Department namin. Ay, nako. Grabe, nagsisimula na init. Talaga. Hindi na ganun kalamig dito mo. Oo. May Grabe. may nakita ko na 9 degrees daw sa Baguio ah. Totoo ba yun? Sabi, balita. No. Let mommy put it in. Ano palang, Late din mo na eh. Ano na? anong pinagkakaabalahan mo pala, Calbs? Maliban sa pagkain mo ng mani. Wala. Excuse me, sunflower seed. Sunflower pala. Wala. Job hunting. Mm. Kasi hinihintay ko yung ano, yung car loan para matapos. Mm. Basically wala. Kain lang, kain tulog. Yun. Pero hopefully, yan nag-submit na ako ng ano sa Willis and Watson sa BGC. Mm. Tingnan natin kung ano mangyayari. Nakapag-submit na ako ng video recorded interview ba? Ah, talaga. Ano yun, parang i-record mo sarili mo sa mga certain questions, mga ganun? No, sinend sa akin. In-email sa akin yung link. Nirefer kasi ako ng isang kapatid ng dati kong office mate. Ah. Maganda daw yung company. Yung work-life balance. Kaya lang, syempre, insurance broker or insurance company na US-based. So, iba yung, kasi sa SG, ang insurance is based sa, UK. Diba? Parang, ang Pinas, Amerika eh. Pero, I'm sure, pareho lang yan. Terminologies lang yung pinagkaiba niya. Kasi marami eh. Binabasa ko yung job description, yung JD niya. Yung terminologies, iba-iba eh. Pero siguro, ganun na lang din yun. So, interview na lang siguro. Mate, nasan ka na? Wala ka ng video. Nilagay ko sa bulsa kasi itong bata kasi hinahatap yung trolley. Wala ko Hinahatap. Wala ko naintindihan sa sinabi. Hinahatap ko yung trolley eh. So ikaw, yung pass mo, Kalbo, ano yan simula ngayong buwan na to hanggang for 2 years yan? Ang ano pala, 3 years to 2 ang ginagawa raw ng government. Ang binibigay. Sinatakto talaga raw na ng 7 years. Para by 7 Kailan mo kukunin yung ano? Ha? Pre, malupit pala dito, pre. May kakilala ko na pumunta dito bakasyonista, tapos hindi na bumalik. Pero wala siyang trabaho. Technically wala siyang trabaho. Hindi siya bumalik. TNT. So, wala siyang parang TNT.
So, ang ginawa niya, Oh. sumulat siya sa Hong Kong government na, parang nagdedelikado raw yung buhay niya, na meron daw siyang Ah, sa Pilipinas, kaya hindi na siya pwede bumalik sa oh, Pilipinas. Binigyan siya ng exile. parang exile. Binigyan siya ng special na na visa. Kumbaga parang ano na siya. Pero technically hindi siya pwedeng magtrabaho. Pero nagtatrabaho. Mga sideline. Pero full time trabaho pala. Talaga. Oo. Pwede nang gawin yun eh. Kahit Mm. sa Canada, di ba? Sabihin mo lang yung ano ka, drug war, yung pang... Pero paano mapapatunayan yun? Di ba? Ganyan nangyari kila kila Yanni Antetokounmpo eh. Kanino? Nagpunta sila ng kila Yanni, hindi pala kila Yanni, kila Joel Embiid yata. Kaya napunta sila ng France, Joel Embiid. Okay. Bigyan sila ng immunity kasi yung tatay niya parang nasa. Tapos bandang huli, naglaro siya sa Olympics. Okay. Okay, yun lang, nabanggit ko lang. Nga pala, yung back sa topic, isa pa sa mga yung yan, yung mga bok sa kung saan na lumalabas, napabati pa ko yan. Dati di ko naman pinapansin. Ano? Yung mga sa tenga. Ito dito? Yan, naiinis ako sa mga yung may pusulput. Lagi ako may dalang Ang isa pa sa ngayon sa worry na mga 40 na bata. Babalitaan yan na siguro nila. Hindi. Actually, hindi namin mabalita kasi hindi kita maintindihan. Ano sinasabi mo ba? Hindi kita Narinig mo ba ako? Naririnig pero parang bulol yung boses mo. Kulob, parang kulob. Parang kulob. Naririnig niyo ako malinaw? Hindi malinaw Yan, okay na. Okay na ba? Dapat okay na. Yan. Yan, sabi ko, yung mortality rate ngayon minsan. Ulitin mo, ano yun? Mortality rate. Mortality rate. Diba minsan? So, may mga kabag kayo, siguro, alam niyo yung mga sabihin nun, di ba? Dati, ng mga panahon ng mga tatay natin, mortality rate. Wala na kami naririnig ulit sa'yo. Wala kami naririnig sa'yo. Alam mo kung bakit ang likot-likot mo eh. The Field Podcaster. Wait lang. Okay na? Pwede, magtatapon lang ako ng balat at napakarami. Ang ano lang din. Ito na po ang nakain ko. Minsan ang dami ha. Hello. Ayan, malinaw. Narinig niyo ko? Yan, malinaw. Yan, napakalinaw. Yan, malinaw yan. Mga idol. Pag naiisip ko, lalo na pag yung mga kabatch ko na yung may mga nagkakasakit, tapos may mga batch ko, puti. Napapag-isip ko na, putang magkakaroon ka na realization eh. Tangina, tanda ako na pala. Yung dating inisip ko na eto, napansin nyo ba? Mula nang umakyat tayo sa age na 20 plus, lahat yun parang ang bilis lang na nangyari. Oo. Isipin mo parang isang panaginip. Isipin mo yung yung elementary tayo. Lahat yun na parang nare-reminisce mo pa lahat. Ano yung nangyari sa'yo nung grade 1, nung grade 2, grade 3 hanggang grade 6, pati nung high school. Pero mula nung nag-college hanggang nag-graduate, yan, bumilis ang buhay. Ngayon, may mga kaklase na ako na ka-schoolmate na ako na nawala na, taka sa puso, mga ganun. Hanggang mapapaisip
dumadami na yung mga nararamdaman. Nawala ulit yung boses mo, pre. Ganun ulit, katod kanina. Hindi ka Ganun yung nakakatakot. Kasi ako rin balik ako dun sa dati naming subdivision dati. Nadandaan ako uy, alam mo ba si Donnie patay na? Talaga, si Komang patay na? Talaga, mga kababata yun, di ba? Kababata, mga kaibigan, mga kabasketball. Ang dami nang patay. Si Penny, si Utol, matay. Talaga kasi namatay. Kaya napapaisip ko talaga. Pero sabi ko nga, ako naman may marami nga dyan natutulog na mamatay. Pag panahon na natin. Kaya tayo, habang buhay tayo, let's make the most out of it. Diba? Kasi binigyan tayo ng Katulad, for example, yung last year, yung iba yung meron akong ang tawag doon, solicit sa inyo yung pinsan ko na may liver cancer, di ba? Namatay siya last year. Kaya lang, ang isa pang, ang regret ko is, nung buhay pa siya, hindi ko siya kinakausap. Kasi nagkaroon kaming gap about sa family. So matagal ko siyang kinalimutan kasi very close ko yun Kaya kinausap ko na lang nung nalaman ko may cancer nga. Kasi talagang 3 months lang ang agwat namin nun Tapos kami yung bunso. So namuwi ako Pilipinas, di ko siya kinikita. Though masaya ako dahil nakita ko siya ng birthday niya. Matin yung last time na nakita ko siya. Ayoko kasi maapektuhan. Ayoko maapektuhan kasi hindi ko siya masyadong kinakausap. Though nagka-chat kami minsan. Last usap namin is May last year. Pero nung namatay, kasi akala ko nagpo-progress yung kanyang sitwasyon. Yung pala hindi, tapos namatay. Kasi nga, nababata ako. Kasi kung kulang na lang, breath ko suotin Nung nalaman ko namatay, na magplansya ako, bigla na lang ako magulgol. Talaga? Alam mo yung parang, talagang nasa SG ako nun Bigla ako magulgol, walang lahat ng mga happenings namin dati, nag-flashback sa akin. Kaya nung kausap ko sila Utol, sabi ko, Tol, sige, wala pa akong pera nun. Bibili ako ng ticket, uwi ako. Pagdating ko doon, pagkakita ko sa kabaho niya, talagang, wala, ako. Bumili ako, isa ko na iya. Pero hindi ko siya tinignan. Doon ko na-feel, kasi nga sa akin, more on regret. Kasi nung buhay pa siya, hindi ko siya kinakausap. Hindi ko siya pinakamusta. Kasi nga, ayoko maapektuhan. Yung pala, mas masakit pagka ganun. Kaya, na-realize ko, dapat pala, habang buhay talaga yung mga tao na mahal natin, na importante sa atin, or part ng buhay natin, kung dapat maganda, huwag natin kalimutan, kausapin natin. Kasi pag nahuli na yung lahat, ang sakit. Literal kasi kami yung pinsan, mga utol niya lalaki. Alam mo yung nagiinuman kami, pero yung pain, yung literal na may tumutusok sa dibdib. Ikaw, Kad, sigurado naramdaman mo yan, tita, di ba? Sigurado naramdaman mo yan. Yung literal talaga na, kaya sa amin, nagkakatingin kami, nag-iiyakan kami. Laro na lang tayo ng cellphone. Laro na lang tayo. Bingo plus ka ako, yung COD. Talaga kasi, tapos lalo na libing. Talaga, sabi ko sa'yo. Nung ibababa na yung kabaong. Tapos yung pang alam mo yung Starex na puti. Di ba? Tapos yung malungkot yung kanta. Lalo nakakaiyak. Tama. Sabi ko, nag-iiyak ko ba? Sounds ko. Lalo ako nakakaiyak sa sindin. Kaya yun lang. Kaya hanggat buhay yung mga mahal natin sa buhay, huwag natin kalimutan kamustahin. Kasi nga, iba, yung regret, yung lungkot at regret na pinagsama, sobrang masakit. Sobrang sakit. Totoo naman yun. Kasi siguro isa pang nagbago nung ito sa stage na to mas gusto ko na yung walang stress masyado. Alam mo, hindi ko na masyado pinapansin yung dati yung bibigyan mo pang importance di ba? Ngayon, kaya mo na yan. Hindi ko na isipin yan. Pag alam ko may mga pagkikwentuhan kami ng kapatid ko, at yung natin pag-usapan yan. Kasi nga, sa atin, more on dapat, enjoy na lang tayo, stress-free, relax. Kasi yung magdidwell pa tayo sa mga stressful na bagay. Talagang hindi ko lang
mapapalagpas yung sa kumpare niya, sa ninong ni Bocho. Talagang hindi ko talaga mapapalagpas yan yun lang. Pero other than that, wala na. Ayoko na rin ma-stress kasi sayang eh. Sayang ang Sabi sayang nga, ang oras at effort. sabi ko nga sa'yo, pre, the acceptance is the key. Siya lang ang bukod hindi ko palalagpasin talaga. Sige, maghuhugas lang ako. Yun lang kayo. Mate, nasaan ka na? Ikaw, ano pang yung mga experiences nung naging tayo, over 40? Minsan, hindi mo rin maiisip na actually, dati nga, pre, nung bata-bata ako, inaano ko na nga yung sarili ko eh. Sabi ko, miracle na lang siguro pag lumagpas pa ako ng 40. Pero here we are. Diba? Kasi sobra kong abuso sa katawan dati, di ba? Inom. Bagay, oo. Yossi. Tapos, pag siyempre sa Facebook may memories, makikita mo yung mga pinagpo-post ko ng mga 2010, yung mga, inuman kahapon, kinabukasan, inuman na naman, tapos sunod na araw, inuman na naman. Talaga, basagan kung basagan eh. Pero that being said, talaga sabi ko, kung hindi magkakaroon ng realization na kailangan mo ng baguhin yung lifestyle mo. Kasi ako, ever since naman bago pa ako dumating sa SG, high blood na ako. Na-discover nga lang yun, kung di ako tatanggalin ng wisdom tooth, di pa ma-discover na high blood ako. Pero as early as 19, high blood na ako. Pero yun, ang problema hanggang ngayon, may maintenance na ako. Kasama na talaga kasi kaya ka nakakatuwa doon. Nung bata-bata tayo, daredevil eh. Okay na, kahit namatay tayo. Pero ngayon na, careful. Ayaw din pala talaga mamatay. Oo. Kahit tayo mamatay. Kahit na konting init nga lang, ramdam mo, gusto mo nang pumunta ng aircon, pumunta ng alam mo yung, ang dami mo na naman. Malinaw na yung boses ko. Malinaw na. Hindi malinaw. Medyo kulog. Para ka na sa tabo. Oo. Tutuloy ata tayo. Pagtanggal ko kasi may ginto. Hindi pala ako nagtutulog ng mga buwan. Yun na nga yung inaano natin. Tapos, ngayon, di ba? Sabi mo nga yun, parang napakabilis yun ng pangyayari after 12 years natin, mabilis yun lahat ng nangyayari. Ngayon, parang nagagahol ka na ngayon. Parang marami ka pang gusto gawin, pero umaakyat ng edad mo. Parang tingnan mo? Oo. Ayaw mo nang mag-birthday eh. Yung dating pagkain mo, suwabi. Yung parang nakain mo ng gano'n. Di ba? Tapos yung mga nararamdaman natin kasi. Wala talaga kami yung nararamdaman talaga namin pero hindi ka namin marinig. Hindi ka talaga namin marinig eh. Pilit ko eh. Hindi ka marinig. Nasa rin sa board. Samon, yung Downey. Dati dito, uli na ba namin dito? Pero tingnan nyo naman, paano, because of the technologies na, yung mga advancement ng technologies, kahit na magkakalayo tayo, it's like we're just talking to everybody na magkakarap lang tayo, di ba? Pero kailangan pa rin natin yung physical relationship eh. One way or another, kailangan, alam mo yun, iba pa rin yung nag-usap tayo, pero iba pa rin. Iba pa rin talaga yung nagkikita. Hindi katulad nung araw, yung panahon ng Saudi Boys. Sulat, tsaka tape recording. Voice tape nga lang dati. Naalala ko pa yung ate ko, pag aalis yung boyfriend niya, seaman eh. Tapos makikinig, nag-iwan ng voice tape, umahagulgul sa sala kasi nga, umalis eh. Tapos, pag makakatawag ka lang sa telepono, pupunta ka sa bayan, sa amin, may Intel ko, mababayad ka doon, 300, magkano, 50 or whatever, para makatawag ka or telegrama.
Oo, tapos telegrama, di ba? Normally, pag may telegrama, may bad news eh. Tapos hanggang nagkaroon ng landline sa bahay, uy, masaya ka. Lahat ng mga phone book, kahit na dial. Alam mo yung, pag yung may, ano ka, yung nagda-dial ka lang, kahit kung sino sumagot ka, kausapin mo. Tama, oo. Totoo yun. Meron yun. Ito, malinaw na. Kaya, malinaw na. Oo, yan. Napakalinaw. Napakalinaw na. Alam ko na kung bakit. Alam ko na. Bakit? Kasi naglinis ako ng tenga eh. Yan ako. Alam mo yung tutusukin mo yung tenga mo, tapos bigla mong isasakto yun, sasama lahat. Talaga? May gano'n ba? Ganyan kahaba eh. Ano ba yun? Ganyan kahaba oh. Ako, puta. Ayos ah. Gagawin mo yun, tutusok mo yung tenga mo, tapos ipapasok mo na ipapasok, tapos pagkaroon na na-feel mo na para may suction, tsaka mo batakin, may sasamang tutuloy yun. Ano ba? Ayos ah. Kakaiba Hindi alam ah. Malupit na tips yan ah. Ayun nga, ano ba yung kinukwento ko? Yun nga, yung sabi ko, yung sabi mo dati, di ba? Sabi mo nga yung bumibilis na yung panahon para sa atin. Ngayon, ang nangyayari, marami kang gustong gawin, pero parang feeling nga natin sa edad nating 40, parang nauubos yung panahon natin. Tapos nag-worry ka pa, baka may ganito ka, baka may ganyan ka. Alam mo ba, last year lang, halos ilang mga kabatch ko nung elementary, yung mga namaalam. Pagkatapos ng isa, 2 buwan yata, 3 buwan, meron na namang isa. Kumaga, ang commonality, meron mga commonality na sakit o nararamdaman. Una na yan, high blood. Yan. Atake sa puso. Yung iba naman, wala namang relation sa mga nauna at saka nahuli. Pero teka lang kasi we have less than a minute for this part. Isa pa ba? Mabilis lang oh. Isa pa ba? Sino ikaw? Mag-aalas na eh. Ano oras sa inyo? Pwede na na mapasok bukas ako may pasok. Isa na lang. Gigising pala ng... Sige. Isa lang. Babalik kami. Tandaan mo yung sinasabi mo, Syo, yung mga kaklase mo. In mga namatay. 2 minutes, babalik tayo. See you. Sige. Tanginan to. So, ano yung nangyayari sa mga kaklase mo? Ayun nga, yung meron kang nababalitan, na parang namaalam na ganito. Samantala nung panahon ng mga magulang natin, parang maabot pa sila ng mga 60 plus, di ba? 70. Ngayon, kabataan ng pabata. Di ba? Di ba nga yung isang YouTuber na babae, komplikasyon pala yung nangyari sa kanya. Sinong YouTuber? May hype. Live streamer na YouTuber na babae dyan sa Pinas sa atin. Bata pa lang siya o 20s pa lang yata o wala pa, teenager eh. Grabe ang high blood pala niya. Kasi nga nasa kinakain na kasi natin din. Saka sabi ko nga kanina, para tayong nagbabangko eh. Nung kabataan tayo, para tayong yung mga bisyo na gano'n natin, alak, pagpupuyat, inom kinabukasan, inom na naman, inom susunod na araw. Wala. Kakainom niya, nawala siya. Pero totoo naman yung sinasabi niya. Parang, parang, ewan ko ba, bumababa ba yung mortality rate ng mga tao ngayon? Kaya ganun? Oo, kasi una-una dahil sa yung mga chemicals na ginagamit sa pagkain. Diba? Try mo ba mag-LF? LCIF? LCIF para LCIF? Ano yun? Na-try mo na ba? Yung low carb intermittent fasting? Hindi. Ang laki ng nainitake nun, yung low carb. Intermittent, oo. Try ko na intermittent. Maganda yung pakiramdam. So, totoo lang. Maganda yung pakiramdam yung pag-intermittent. Yung 12 hours. 12 hours? 16 hours. 16 hours. Ako, 16 ako eh. 16 hours. 16 na.
Ako kasi naka-OMAD ako, pre. Naka-OMAD ako ngayon. Ano, Omad? 1 meal a day. Ang hirap yan. Nawala kayo. At talaga. Dahil nga, yung sabi ko, yung nagbabangko tayo, yung kalusugan natin, nung kabataan tayo, kumaga, careless tayo, di ba? So, bisyo tayo ng bisyo, para natin binabangko yung kalusugan natin, kinukomplikado natin. Pag dumating na sa certain age, para tayo naka-time deposit ba? Na pag dumating na tayo sa ganitong edad, doon na tayo Sisilingin sinisilid na. ngayon sa utang natin. Tama. Ganun ang nangyayari. Siguro So, ngayon, naman same lang din eh. Same lang din yan. Kaya lang ang nangyayari, ang difference is mas bata. Yung, oo, mas bata diba? ngayon. Mas bata na ngayon yung mga nangyayari na nagkakaroon ng sakit na ganito, komplikado si ganito. Yun yung pero ako ni minsan nagkaroon ako, hindi ko alam kung ako lang nakakaisip noon. Kasi ako, nung may edad ako ng 30 na, hindi ko pa nga naiisip. Kasi, di ba, ikaw, Yeng, ikaw, Chino. Umidad tayo, pero ang pormahan mo, parehas pa rin naman, di ba? May mga anak na tayo. Pero ako, pumorma ako, hindi ako katulad ng forma ng kaedad natin na seryoso sa buhay. May seryoso manamit na nakapolo, balatan. Ang forma ko, para pa rin ako nagbabanda eh. May forma ako, para ako nagbabanda pa. T-shirt lang, okay na. Ganito, okay na. Kumpara mo sa iba, parang, kaya minsan nga may bata pa sa'yo, ang forma mas formal pa sa'yo eh. Oo mo. So ako, yung forma kong yun, hindi ko naiisip na gano'n na pala ang edad ko. Nakakatulong din yata yun sa mentality. Hindi ko alam. Kasi hindi nagbabago yung forma mo, yung kung ano yung forma mo dati, kung trasher ka, o mahilig ka sa hip-hop, o mahilig ka sa banda, o mahilig ka kung ano man, mahilig ka kay Beyonce. Alam mo yung damit mo, hindi nagre-reflect pa rin sa'yo yung ano mo. Tapos, minsan hindi ko nga iniisip na para akong, nagugulat na lang ako na ganito na pala edad ko. Ganito? Ganon. Totoo naman. Kasi hindi naman natin kailangan magbago eh. Unless talagang pumasok tayo sa isang community or trabaho na kailangan natin magbago na suot eh. Pero pagdating natin sa bahay, ganoon pa rin tayo eh. Oo. Pagka required sa trabaho, syempre, kailangan mong umayon. Kumbaga, personal mong get up is yun pa rin, di ba? Pero pagdating sa bahay, balik pa rin sa dati. Oo, naka-boxer short ka, nagkakamot ka, gano'n. Labas yung puwet mo. Kita yung... May pinakita ko sa akin kanina na video nung nalasing. Kasi nandiyan pa ba si Prosyo nun, Calbs? Alin? Wala na yata. Wala na. Sino yung cellphone niya eh. Pero kulit doon, pala yung lasing na naman ako. Nakalabas yung puwet ko. Pakita ko ba? Hindi lang naman isang occasion yung nagpakita ng puwet mo eh. Marami occasion. Sa TQ, nagpakita ka ng puwet. Nag-gathering tayo. Nang wiwi ka. Walang nangalan sa'yo. Pag nag-gathering tayo, huwag ka na magdamit kasi lahat to nakita namin eh. Ewan ko ba, yung mga bagay na kung isipin mo, nagkikip sa atin sa pagiging young at heart, di ba? Kumbaga, kung hindi tayo enjoy, hindi tayo nagkaganong mga ganong kalokohan, ano pag-uusapan natin kinabukasan, di ba? Kaya may mga ganong nangyayari talaga. Saka sabi nga nung tindera sa palengke ng manok, magjowang tibo, smile lang lagi. Smile. Diba? Para hindi tatanda ka agad. Kasalukuyan kong hinahanap yung video. Medyo malayo-layo na yan. Sabi nga nila eh. Ang lalaki, matagal mag-mature yan eh. Ang lalaki, parang may ano pa rin eh. Young at heart pa rin eh. Di ba? Oo. Totoo lang. Kahit mag-asawa na kayo, kahit mag-asawa ka na, may mga banat ka pa rin minsan. Kaso nga lang minsan, ang mga misis natin,
seryoso, banat ka ng joke, hindi magets, di ba? Kasi sila, iba na yung maturity nila eh. Diba? Nawawala yung sense of humor nila. Ang sense of humor ng lalaki, andyan pa rin. Hindi nawawala. Oo. Ang sense of humor ng Totoo. babae, nandyan, pero kumbaga, nagto-tone down ba? Di ba? Kaya nga. Yun, ibig mo rin ba sabihin, pag dumating ka na sa edad na 40 pataas, yung mga lalaki, yung ano natin, physically, nagkakaroon tayo ng mga changes, yung mga hindi na natin nakakaya na kaya natin dati. Pero, we're still have that sense of humor. Kaya, feeling natin, dapat bata pa rin tayo. Ano ba? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi. Ano ulit? I mean, even na 40 pataas na tayo, may mga changes na sa katawan natin, mga metabolism natin, magal na, and whatever. Pero tayo, feeling natin, bata pa rin tayo kasi we have that sense of humor na keeping us that hard. Oo. At saka, that makes us keep sane eh. Yung doon mo makikita normal ka pa rin eh. Alam mo yun? Kasi kung sabi nga nila, ang problema nandyan na yan eh. Walang abnormal ka pag wala kang problema. Kung gagawin yung seryoso yung buhay mo, at hindi ka ano yun? Break lang. Sige, break lang ha. Wait lang. Oh. Kung magsiseryoso ka, hindi sa kabila eh. Yung background mo. Sige. Tagalin mo muna yung background mo para makita. Tagalin muna natin yung background. Ayan. Ayan, ako yan. Ako Ako ba nag-picture niyan o si Chino? Ako to. Ay, hindi, wala ko niyan, pero nakita ko at... Hindi, nandyan ako. Nandito ka ba? Oo. Yan yata yung... Magkakasama tayo niyan. Ito yata yung muntik ako mamatay. Oo. Yata yun. Oo, yung Wala na si Bosyo. Wala na si Bosyo nun. Wala ka yata niyan, Syo. Wala ako niyan. Muntik ako mamatay. Yun nga. So, tayong mga lalaki, we just keep it light. Hindi nating ginagawang seryoso. Kasi pag nagseryoso ka, dahil ng problema. Diba? Pag nag-dwell ka sa seriousness ng buhay mo, doon ka magkakaroon ng mga sakit. Pero ito lang. Pero kung may manonood bang mga kababaihan, no? Correct me if I'm wrong na lang. Tayo di tayo nagbabago eh. Diba? Kung ano tayo, sa lahat ng bagay, kahit sa paglalaro, sa buhay, sa kama, sa romansa, pareho lang tayo eh. Hindi, tayo, mababaw lang kagustuhan natin eh. Ang na problema, yung mga babae nagbabago. Di ba? Nawawala yung, siguro nga, pag nanganak na, nawawala na yung ano nila, yung nababawasan. Oo. Tapos, di ba nga, maraming dahilan. Pag-aayain mo, maraming dahilan. Kaya, sila yung nagbabago. Tayo naman eh, napakababaw lang natin mga kalalakihan eh. Di ba? Tama. I agree. Totoo lang. Totoo lang. Kasi na-obserbahan ko yan eh. Ganun pa man, kailangan natin i-balance. May bakante dyan? Balance. Wala na naman si yung Bosong tunay. Pag naman ng tenga mo, nawawala ka tuloy eh. Ano ba ito? Ayun. Mate, nasa ka na? Nawala ka na naman, pre. Kinain ka na naman ng black hole. Tsaka meron ko kung kayo na, ramdaman nyo rin. Ito yung panahon na nung teenager or bata ako, ay dinadread ko dumating. Kasi dati, di ba tayo yung bata, meron tayong kuya, may tito tayo, may mga lola. Yung mga namamatay, mga lola. Tapos tayo, Ako bang tabi bang kausap mo, mate? Tapos ngayon,
Tapos dumating yung time na tayo naging kuya, tapos naging tito, tapos tayo na yung malapit tayo na yung sunod sa mga lola ngayon eh. Hmm. Tapos dumating na yung time na yung mga mahal natin sa buhay nawawala na. Kaya sabi ko ba, hindi natin pwedeng siyempre hindi natin pwedeng pigilin. Pero kaya ngayon, Pwede pa. dapat na lang tayo umanap tayo ng paraan para mas madali natin matanggap yung mga mangyayari at pwede mangyari pa sa buhay natin. Lalo sa mga pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. Yun yung mga tipong alam nating dadating pero ayaw nating mangyari. Alam mo yung Ayaw natin. Ang That's pigilan what we call natin. inevitable. Circumstance. Wala tayong may kasabihan nga wala tayong no choice. Walang no choice. Mahirap yung sitwasyon kasi lahat naman tayo dumaan sa ganun. Pero HEB tayo o BMT? especially yung mga Diba? magulang natin, di ba? Ang mga magulang natin, kung tutusin, ano yun sila eh. Tawag dito, ang feeling natin sa kanila, mga superhero yan, mga malalakas yan. Kumbaga kahit na anong problema ang pagdaanan yan, kayang-kaya Saka nila. ang akala natin, hindi mamamatay yung magulang natin eh. Kasi yun ang ulam natin eh. Di ba? Akala natin, nung maliit pa tayo, habang buhay sila nandyan. Kaya lang talagang, wala, ikaw, si Tita, ako si Elpat. Ang difference lang natin is, nung namatay si Elpat, hindi ko naramdaman yung lungkot. Wala akong lungkot na naramdaman. Na umiyak pa nga ako kay Kobe Bryant eh. Nung namatay si Kobe Bryant. Oh, close kayo? Oo. Close kayo, pre? Oo. Close ako sa kanya. Sa akin, Hindi ko naramdaman. Iba kasi Hinahanap ko yung lungkot. magulang eh. Dalawa eh. Oo, sa'yo. Dalawa. Kaya lang ngayon Oo. sa akin, yung Elmat ko naman ngayon, ayun na nga, meron ng Alzheimer's. Ilan taon Ano na na? mo? Ilan taon na si Tita? Ha? 80. 80. Kaya grabe, sabi ko yung ang lupit ng deterioration niya in the past 2 years. Talagang ayaw na maligo, lagi na nakahiga, lagi natutulog. Tapos pagkausap ko, kumain ka na? Tapos after a while, kumain ka na? Kaya isang beses nga, nirecord ko na yung sagot ko eh. Pag tinatanong niya ako, pinipindot ko na lang yung play eh. Alam mo yun, natatanggap natin, pero syempre, behind that, mas malungkot. Lola ko 94 years old, napakadaldal ngayon. Gulay. Na-stroke yata, hindi na alam, hindi na nasasagot. Kaya, sabi ko nga, ang lungkot, pero ang hirap labanan ng lungkot. Kahit ayaw mo malungkot, talagang, lalo na pag napapatahimik ka na, wala na. Hindi mo kailangan talagang to find an easy way to accept. Di ba? Kahit anong sabihin natin, masakit talaga eh. Kaso, ito na ngayon eh. Hindi na inevitable na to eh. Oo, hindi na maiiwasan yun, pre. Oo, hirap talaga. Ang sabi nga ni Eng, ang sabi niya, the key is acceptance. Oo. Pero hirap pa siyempre, pag mahal mo sa buhay, mahirap pa rin. Oo naman. Magulang mo eh, anong palaki sa'yo? Oo. Kaibigan mo nga eh, kaedad mo, naluluha ka pa eh, nagpalaki pa kaya sa'yo ng buong buhay mo. Sipi mo yung dating napakalakas, na masungit, nang nangahataw ng sinturo, ng sinelas, siya na ngayong nakahiga lang. Ay, nako. Yung napanood ko kanina sa KMJS, yung parang wala kinalaman. Narealize ko lang bila wala pala kinalaman. Pero yung pinanood ka sa KMJS, yung dalawang nanay, sabay silang nanganak sa ospital sa Davao. Tapos napagpalit yung anak nila. Tapos, umabot na ng 4 years. Tapos yung nanay nung isang nanay, yung lola, sabi niya parang hindi mo kamukha yung anak mo. Tapos may naalala yung lola na during nung nanganak ka,
alam namin na yung lampin ng anak mo is puti na may ganitong kulay, pero nung binalik ng mga nurse, iba na yung lampin. So, ito si, Pero pala. hinanap nila. Tanong-tanong sila kung meron bang ganong mga switching na nangyayari. So, ito si Yeah, Jessica, birds, no? nung nagsabi siya, nag-DNA sila pre. Of course, 4 years old na yung mga bata, na-attach na yun. Kahit nasabihin mo na hindi mo anak yun. Puta, kahit nasabihin mo hindi mo anak. Emotionally attached na eh. Oo. Hindi na ganun kadali na ibabalik yun. Hindi na yung parang, nagkapalit tayo ng tuta. Balik ko sa yung tuta mo. Akin na yung tuta ko. Hindi na ganun yun eh. Do pwede. Kasi 4 years old, pwede pa yun. Hindi pa ganun ka yung memory nun. Hindi, ang 4 years old, di makukomprehend ng bata yun. Oo. Pwede pa rin naman. Mahihirapan ng bata. Magkakaroon ng emotional stress yun. Oo, mag-iisip na talaga yun. Diba? Yung sa matanda ang mas matindang epekto sa ito. Mas sa bata hindi na matanda. Kasi ang magulang, maaari pa rin niyang mahalin yung bata na yon kahit di siya nagpalaki. Kayang ibigay yun para maintindihan kasi ng magulang na baka ma-stress ng bata. Kaso ang bata hindi maintindihan yung nangyayari. Diba? Siguro kung yung bata magpapalit, okay pa yun eh. Kasi mga 1 taon, 2 taon, makakalimutan na yun. Ang problema, yung sa mga magulang, sa mga nanay. Siyempre, heavily invested ka na doon sa naging anak mo eh. Diba? Oo. Totoo. Isa pa rin yun. Hindi, di ba nakwento ko na sa inyo, nung sanggol pa rin ako, muntik na ako maipalit. Naipalit din ako. Talaga? Kwento ng nanay ko yun. Yung nurse kasi, nagmamadili na, gusto nang umuwi. Ngayon, hinanap nila nanay kung nasan ako, ganyan. Binigay, ibang bata. Buti ka mo, bago mag-out yung nurse, mawala sa ospital, nakita ng nanay ko yung tag. Hindi to si Baby Orkina. Binigay inano ngayon ng tatay ko. Doon pinalit ngayon, mali ang kinuha. Pero mo, isang pagkakamali lang ng tao, magbabago ang course ng buhay mo. Tangina, no? Magiging marakasa sana, pre. Malay ko ba kung anong buhay ko ngayon? Malamang, nasa Surigao pa rin ako. Hindi ko alam kung mayaman ba kami o simpleng buhay kami. Paano, no? Hindi siniko yung asawa ko. Kasi magbabago lahat eh, di ba? Paano kaya hindi ako nakapag-Singapore, hindi ko kapatid yung mga kapatid ko. Maraming pwede nangyari. Tapos, yung yung pamilyang mapupuntahan mo sana yung mga talagang mga asindero ng Surigao. May-ari ng ganito sa Surigao. Paano kaya kung Hindi. Kung malalaman ng maliit pa lang, pwede, may papalit naman nila kung sanggol pa lang eh. O kaya ilang buwan pa lang, di ba? Na-realize ilang buwan pa lang. Pero kung malaki ka na, siguro kung asindero na kami, hindi ako papayag. Ayaw mong papalit, no? Ayoko. Ayoko. Hindi, ang kagandahan kasi nun, magkakaroon ka ng 2 magulang. Tapos i-try mo, i-fill up yung gap na nawala sa inyo ng tunay mong magulang. Malamang baka gano'n ang mangyari. Ganun yata yung setup nila ngayon eh. At nawala ka rin. At nalaglag din siya. Nawala. Nalaglag. Ayun. Layo na ng topic natin. Naiba na tayo. Pero itong pinag-usapan natin ngayon, like yung tungkol sa mga mahal sa buhay, mga ganyan. Again, hindi ito yung mga bagay na alam mong mangyayari, pero of course, at the back of mo na hindi yan din mangyayari. Hindi mangyayari yan. Kasi, at least, yun nga, meron silang mga super abilities na kaya nila lahat. Lalo sa airmats. Sa tindi na pinagdaanan nun. Dami kong regrets para sa nanay ko. Dami kong regrets.
Na sana, sabi ko sa sarili ko, sana nagawa ko itong mga bagay na to para sa kanya. Pero, given naman na umabot siya ng 80, parang ang tawag, sabi siya, yung talagang mahaba na yung pinagdaanan niya. May hirap, may masaya, pero nasulit niya yung buhay, di ba? Katawa pa. Oo naman. Kasi, bagay yung after 60, parang bonus stage na. After 65, bonus stage na. Oo, tama. Importante, nabigay natin kahit paano yung kaya natin. Yeah, inisip ko pa lang dito. 45 na ako, tangina, tapos 7 years para maging PR dito. Puta, 52 na ako ng mga time na yun. Yung mga dapat. Bakit na pala 7 years? Ano yung 7 years dyan? Parang yun yung, ewan ko, di ko rin alam anong reason, but 7 years. So dapat PR ka na o 7 years ka na pwedeng magtrabaho dyan? Hindi, 7 years, after 7 years, continuous working year, pwede ka na mag-apply ng PR. And then, automatic na yun. I mean, hindi automatic. Of course, mag-apply ka pa rin. Pero yung chances mo is 100% ma-approve ka. Hindi mahigpit. Hindi tulad sa FU. Hindi raw. Wala. Yun nga, di ba may nag-exile pass pa dito. Basta, tsaka ito rin, pre, sabi rin pala nung isang kasama ko, kung ang dami raw companies dito talagang willing na mag-sponsor ng employment visa. Hindi raw. Apply ka na dyan, Ching! Kung hindi ka, kung talagang fit ka doon sa dali, gagawin ka ng paraan. Hindi ka doon sa SGO, gusto ko ng company. Subukan natin. Pero hindi ka Subukan natin. Subukan. Applyan mo na dyan. Hindi, kaso nga lang kasi, tignan natin kung ano mangyari kasi yung inaantay ko na lang yung approval ng kotse. Pag lumabas yun, mag-grab na lang talaga ako. Paalam muna ako sa inyo. Sige, ating lang to, i-cut short natin. Bawi ako sa episode 5. Sige mga pre. Isip ako ng topic natin. Alauna 8 na rin naman dito. So, okay na to. Parting words lang, parting words. Ano bang ano nyo? Kung nasan man kayo, mga nanonood, salamat sa nanonood, mga 5 pirasong tao. Sana madagdagan. And please support the Dad Bads podcast. And this is your Dad Bad Bro Show, the podcaster outsider. Field podcaster. Yan. That's the word. Ako naman mga kapatid, sa mga nanonood sa atin, kung meron man at marami man, hanggat maaga, tawagin natin, kausapin natin yung mga mahal natin sa buhay. Yes. Para tayo mga musta at mahirap na ang magsisisi. Sa huli lagi at magsisisi. Ingat kayo. Tama. Sa akin naman, same. Pride, kalimutan niyo yung pride. A call away or a text away will do a lot of things. Mag-show. Lalo na ngayon, ang technology, napakadali. We can always do a voice chat or video call, napakadali. So, ingat kayo dyan mga mate. I love you. So, sa susunod na episode ulit. Kahit na wala nanood sa atin, sinong mga shoutout nyo? Shoutout sa atin tatlo. Shoutout sa mga mag-comment, sila Alvin, checklista. Shoutout sa mga nasa tropa sa Singapore, mga checklista. Lahat na rin ng mga tropa dyan. Checklista man. Hanggang sa mga paalam mga tropa pips. Bye-bye. Mabalos. Bye, ingat. Chicken feet out. Bye-bye.